Ayan guys, troubleshooting tayo ng Honda Civic. So pag mga ganitong taas baba ang minor, ang gagawin nyo dyan, basic lang muna kayo na pupuntahan. Huwag muna kayo pupunta kung saan saan. Ang kadalasan kasi pag ganyan sa Civic, pagkatagalan na yung natin, pag masyado nang matagal yung PCB valve dun sa ilalim, lumulutong yon, nababasag. Kaya nagkakaganyan yung makina, taas baba yung RPM. Tapos yung iba namang tinitira agad dito sa sa may IACB valve daw ang nagiging problema. Pero sa akin, basic lang muna. Isang simple lang na ituturo ko sa inyo kung paano ayusin ito, yung ganyang taas baba na RPM. Subukan nyo munang i-diagnose dito sa PCB hose. So gagawin nyo dyan, tatanggalin nyo lang tong hose na to. Yan. Tapos takpan nyo yung pinaka intake manifold. So ganyan. Pag ganyan tumino yung andar ng makina, isa lang ang problema nyan, isa lang ang naging sira nyan. Yung PCB valve doon sa ilalim pwedeng basag na, o kaya naman yung hose may butas na rin, o kaya naman yung pinaka grommet ng PCB valve. Yun lang naman nagiging problema ng Honda Civic. So wag muna kayong pupunta ng IACB valve pag taas baba yung yung minor. Basic muna kayo. So pag binitawan ko kasi ito, ganun na naman yan. Yan. Taas baba. Ayan taas baba yung minor. Pero PCB valve, ang gagawin ko dyan, papalitan muna natin ng ng PCB valve saka yung hose. So dude ako dito, kadalasan naman kasing nagiging problema to ng Civic. Pag matagal na, nabasag na yung PCB valve, o kaya naman itong hose na to nabutas na, magaganyan yung idle, taas baba, taas baba. Ngayon kung napalitan nyo na yon, na PCB valve na yon, ganun pa rin. So dito na ngayon kayo mag-adjust sa sa may IACB valve, linis na kayo ng throttle body, tapos TPS calibration, yung lang naman ang gagawin dyan. Pero basic, bago nyo galawin yung throttle body, mag PCB valve muna kayo, yun muna ang palitan. So yun, gagawin ko muna tong PCB valve, papalitan ko muna yan, pati yung hose nya para tumino yung RPM dun sa loob. So ayun guys, ito nga yung ito yung naputol na PCB valve, kaya yung minor natin taas baba. Ayan yan. So bali, bago nyo mapalitan pala ito, kailangan yung kalasin yung pinaka intake manifold, kasi nasa ilalim yan. So hindi nyo basta basta mapapalitan to kung hindi nyo tatanggalin yung pinaka intake manifold. So pwede nyo naman gawin yan dito sa ilalim, dukutin, kaso mas mahihirapan kayo, lalo na kung yung pinaka PCB valve natin ay malutong na, matigas na. So baka hindi nyo rin maibalik ng maganda. So kailangan dyan, mas mainam na tanggalin nyo na lang yung pinaka intake manifold para mas may magandang access at maikabit ng mas maayos. So bali, ito yung pinaka PCB valve na bago na ikakabit natin. So ayan, tatanggalin ko muna yung luma, tapos ibabalik ko na tong bago.
Ayun guys, after kong mapalitan ng PCB saka PCB hose, subukan natin kung ganun pa rin ba yung RPM nya. So pero ang ano ko dito, okay na to, kasi yun lang naman naging problema natin, yung PCB valve nabasag na, kaya yung volume nung hangin sobra na dun sa naibibigay dun sa intake. Kumbaga hindi na dumadaan, hindi na nababasa ng ano natin, ng map sensor saka yung IET natin, kaya mataas na yung distribution ng fuel natin. Hinahabol na nung computer box yung volume na pumapasok dito sa ano natin, sa makina. So kung mas mataas yung volume ng hangin na pinapasok, mas mataas din yung fuel na ibibigay nun, para hindi lang mamatay yung makina natin. So kaya ngayon, subukan natin kung yung idle ba natin ay nagnormal na. So okay na yung idle natin, nasa 1,000. So bababa pa yan pag uminit, pag no normal na 800 yan. Tapos aircon, try natin kung aircon kung mag up and down pa rin siya. So aircon nasa 800 RPM, okay lang. So ayun lang, kung mayroon kayong problema sa ano natin, sa Honda Civic o kaya ibang units, pag ganun tumaas yung RPM up and down, laging yung i-basic lagi yung ano, PCB valve, kasi kadalasan dyan lang nagkakaroon ng problema, hindi dun sa IECB valve. So major ano na kasi to, major repair na to pag IECB valve na yung may problema. Pero advice ko, pinaka the best, diagnose lang muna dito sa ano natin, sa may PCB valve. So kadalasan naman sa Honda, yan ang nangyayari pag nabasag yung pinaka PCB valve dun sa ilalim. So yun, yung idle natin okay na. So normal na uli. So ayun guys, sana mayroon ako na i-share uli na idea pagdating dun sa troubleshooting ng RPM natin dito sa Honda na ups and down. So yun lang, PCB valve, basic lang. So thank you po ulit sa inyong mga bossing.